Ayon doon sa ombudsman, ang aligasyon nila ay si Senator Lauren, si Congressman Leviste, at si former Energy Secretary Alfonso Cusi ay di umanong nag-conspire para makakuha ng eksklusibong karapatan sa solar power at nag-create daw sila ng virtual monopoly. So na-lockout, dahil dito na-lockout ang mga competing energy investors. Ayon kay Senator Lauren, false and baseless daw ang akusasyon. Si Congressman Leviste naman, nagsabi siya publicly ay yung mga reklamo dito ay super duper weak, mga nuisance suits lang po ito and politically arranged para matahimik yung kanyang krusada laban sa DPWH flood control corruption. Ang allegation ay exclusive daw ang solar contracts na inaward pero hindi naman daw dinevelop. Ang tawag ni Ombudsman, ghost electricity at unpaid obligations. Na-deprive daw ang bansa ng power capacity, tumaas daw ang consumer costs at nag-iwan ng 10.44 billion daw in unpaid financial obligations. On the part of Senator Lauren, ang sinasabi niya is walang involved na public funds dito, walang nagasta at walang nawala sa kahit ano sa mga private solar energy projects. Sabi naman ni Congressman Leviste, hindi kanya yung tinatawag nilang ghost projects dahil walang government money na nakuha o na misuse. Kinommercialize daw ni Congressman Leviste yung 25-year franchise niya. Binenta daw nila ito ang controlling stakes sa Meralco or MGen para sa at nag-profit siya ng bilyon-bilyon daw nang walang congressional approval. Okay. So ang tawag dito ay flipping. Alam niyo yung flipping, yung pagbibili ka ng bahay, ayusin mo ng konti, bebenta mo kagad. Nakuha niya yung batas, pero binenta din niya kagad. Ayon kay Congressman Leviste, wala akong binenta na prangkisa na kumita ko. Inactive na po ang prangkisa ng SPBC o Solar para sa Bayan. At ipso facto, na-revoke na ito dahil nga 2 years inactive. Sabi ni Senator Lauren, tingnan ninyo yung timing at yung nature ng mga alegasyon. Sabi naman ni Congressman Leviste, engaged in selling and divesting ng kanyang business shareholdings. Siya po ay divest siya bago siya naging congressman to avoid conflicts of interest on taking public office.